Matagal nang sukatan ng kayamanan ang ginto. Kapag nakahukay ka nito, sa isip ng lahat, mayaman ka na. Pero sa bayan ng Paracale sa Camarines Norte, ilang beses man silang humukay ng ginto, hindi nakakaahon sa putikan ang karamihan. Pagkakabod o compressor mining ang tawag sa istilong ito. Isa ito sa mga unang report na aking ginawa nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pamamahayag. Mayaman daw sa ginto ang lupa ng Paracale, kaya halos lahat ng pamilya dito nagkakabod o sumisisid sa putik para makakuha ng ginto. Pami-pamilya ang nakita ko sa putikan, pati mga bata kasali sa trabaho. Hindi ko malilimutan ang isang batang trabahador noon, si Jimmy Dasco, patpati ng katawan pero patak na sa trabaho putikan. Kalahating araw hanggang isang araw sila sa ilalim, nakakatakot at hindi maikakailang delikado ang kanilang trabaho. Makalipas ang 13 taon, nagbalik ako sa Paracale. Kung di ko titingnan ang kalendaryo, pakiramdam ko, nagbalik lang ako sa nakaraan. Halos walang nagbago sa Paracale. Tumanda lang ang mga bata, pero nasa putikan pa rin ang karamihan. Nasaan na kaya ang batang si Jimmy? Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Gandang araw, Nay. Kilala niyo po si Jimmy Dasco? Dito po? Gandang araw po. Saan po ang bahay ni Jimmy? Ito po. Ah, ito! Ni Jimmy Dasco? Ah, Anak ko po yun. anak niyo po. Ako po si Cara. Gandang araw po. Hi, Jimmy! Ay, ang laki na ni Jimmy. Magkamay ka dyan. Kumusta? Ako si Cara. Paalis na si Jimmy ng bahay nang maabutan ko siya. Paalis na para maghukay ng ginto kasama ang ama at mga kapatid. Uy, sarado mo daw rin kita bahay? Oo, nasa trabahong putik pa rin ang batang nakilala ko noon. Thank you po. Sa bangka, nalaman kong matagal na palang hanap buhay ng pamilya Dasco ang pagkakabod. Isang kabuhayang minana pa nila sa kanilang kanununuan. Sabi po nung tatay ko Oh. na kakabod rin po dito. Wala, hindi pa naman po uso ang ganitong pagkakabod. Sa mga ganito lang po ilog, minamano-mano po, sinisisid po ng walang hose. Oh, ano po ito? Tay? Dito na po, dito na. Ah, dito na tayo? Labing-isa ang anak ni Mang Agapito. At si Jimmy ang panganay. 24 na taon na itong trabaho ni Mang Agapito. Halos lahat ng mga anak niyang lalaki katulong niya sa pagkakabod. Batid niyang delikado ang trabahong ito, pero ito raw ang ipinamana sa kanya ng kanyang ama na siyang ipinasa na rin niya sa kanyang mga anak. Yung anak niyo po si Jimmy, ilang taon po nung nagsimulang magkabod? Ay nung pong nung kasama-sama ko po yan sa Tawig, mga 9 na taon siguro po Siyam yan. na taon, oo. Tapos, ngayon marunong na siyang sumisid. Yun po. Bilang panganay sa magkakapatid, unang lumusong sa hukay si Jimmy.
Gaano po kalalim yan, Tay? Man lang po, dalawang pantay ko pa lang po ito. 2 tao. Dalawang lampos. So sa ilalim, anong ginagawa? Pinapala po yan yung ganyan lusak. May pala siya sa ilalim? Meron po. Tapos ilalagay niya sa loob ng sako. Oo, sa loob ng sako. Then pag tiningting niya ito, itataas ko naman. Sa tulong ng isang kompresor na may mahabang hose, nakakahinga sa ilalim ng putik ang mga nagkakabod. Halos wala kang makikita sa ilalim. Tanging ang hose lang ng kompresor ang lifeline at linya ng komunikasyon sa taong nasa hukay. Dahil dito, isa ang compressor mining sa pinakadelikadong trabaho. Minsan po may namamatay dahil Namamatay. Bakit po namamatay? minsan po may natatapagan din. Anong natatapakan? Yung pong halimbawa, may drive na po yung balon. Minsan po naguho din yun. Gumuguho yung Lupa po. Yung lupa. Sige lang naman po ang bula nung Ang kala po nila buhay pa yung nahinga pa sa ilalim. Pero yung pala, Ayun pala po patay na. Natakot ako sa aking narinig, pero lalo akong nangamba nang makita kong walang tigil sa pagpapala ang mga kapatid ni Jimmy. Muntik na raw kasing mabitak ang pader ng hukay kanina. at yung nilawakan ko. Mabagsak po kasi ito, buhangin lang kasi yan. Oo. Then, ikinlaglag ni Jimmy. Kaya, pinabawasan. Pinakakabado si Mang Agapito. Ilang beses na kasing muntikan siyang mamatay sa loob mismo ng hukay. Ayaw na niyang mangyari ito sa kanyang mga anak. Hindi ko po napansin na babagsak na pala yung nasa taas ko. Oo. Ay nung pong pagbagsak, yung biglang atras ko din po, nabasag naman po yung nadurog po yung buhangin. Nagdagan na po sa akin yung Nadaganan kayo sa ilalim ng tubig? po. Nadagan na po. Eh di ang bigat nun. Mabigat nga po, kaya lang po ay sa takot ko rin di pinersa ko na lang din po at pag hindi po pipersa mamamatay tayo sa ilalim. Sa kabila ng peligro, tuloy ang buong pamilya sa pagtatrabaho. Mahigit 1 oras na nasa ilalim ng hukay na ito si Jimmy. Ang ginagawa niya, humuhukay siya ng humuhukay para lumalim. So far, yung nakukuha niyang mga lupa, parang ganito siya, parang putik pa. Hindi to okay. Ang hinahanap natin, yung parang buhangin siya, tapos may mga bato-bato, yun daw yung may ginto. Makalipas ang 1 pang oras, mas maganda-ganda na ang buhanging inaangat ni Jimmy. Sinubukan namin itong ipabiri. Ilan-ilan po ay meron na? Meron? Mahina po, kakaunti pa. Ang liit, parang buhangin kami ni... Isa lang ang naisip ko nang makita ko ang mga butil sa pabirik. Kakapiranggot na ginto, kapalit ng peligro. Matapos ang 4 na oras, sa wakas, umahon na rin sa hukay si Jimmy. Halatang patang-pata at pagod na pagod. Pero kahit papano, nakahinga ko ng maluwag. Ligtas na siya sa peligro. Pero ang hindi ko alam, pagkatapos ni Jimmy, may mga mas nakababatang kapatid pa pala siya na lulusong rin sa hukay. Ganun pa pala eh.
kawawa, ang ginagawa namin dito, sinisift namin yung lahat ng mga buhangin na kukuha ni Jimmy mula dun sa ilalim. Pinapadaan namin dito. Tapos makikita ninyo, yung mga malalaking bato may iiwan dito sa taas. Tapos yung mga fine na buhangin mapupunta dito sa ilalim. Dito sa ilalim, may nilagay silang mga, ito yung bark ng saging. Kasi may grooves siya na maliliit, para siyang natural sifter. Diyan sa loob, doon sisiksik yung mga ginto, yung mga gold dust. Kapag fine na yung lupa, doon siya ilalagay, doon sa pabirik, para pwede na silang mag-gold panning. Ate, may nakuha ka na dyan? Ayan! Meron ako nakikita! Ay, bongga to! Meron! Ito marami! Ang trabaho ng isa, trabaho ng lahat. Tulad ng maraming backyard industries, ang compressor mining ay trabaho ng buong pamilya. Habang sumisisid sa ilalim ng hukay si tatay, pinatitibay naman ng iba niyang anak ang pader ng balon. May isang tagaangat ng nahukay na buhangin. May tagapala. May tagasala. At may tagasuri kung gaano na karaming ginto ang nakukuha nila. Wala ni isa sa mga anak ni Mang Agapito ang nakatuntong ng high school. Maaga kasi silang namulat sa pagtatrabaho. Paano ba malalaman? Grade 3 lang si Jimmy nang magsimula siyang sumisid ng ginto. Nung una, para lang may pambaon siya sa eskwelahan. Pero nang lumaon, pinalitan na nito ang edukasyon. Ba't hindi mo pinagpatuloy yung pag-aaral? Ako, mahirap ng panganay. Panganay po ako. Kaya? Nag-asikaso po ako sa mga kapatid ko. Kung nag-eskwela, sabi ko, sila na lang magpatuloy ng pag-aaral. Saka titigil na. Hindi naman rin darang hilig. Hilig rin sa kaburan. Mahirap ang nagkakabud. So ayaw mo sana? Ayaw ko sana. Kasi gusto rin nila eh. So ito pwede ko natanggalin to, di ba? Anong gagawin ko na? So pwede ko nang... okay. Sa isang sulok ng ilog, nakita ko ang isang bata. Si Junel, grade 6, isa sa mga nakababatang kapatid ni Jimmy. Sa liit ng kanyang katawan at inosenteng ngiti, parang nakita kong muli ang batang Jimmy na nakilala ko 13 taon na ang nakakalipas. Pero kung ang kanyang kuya Jimmy tinanggap na ang kapalaran sa pagmimina, ano itong ginagawa ko? Si Junel, nais nang kumawala sa putikan. Wala na bang makuhang ginto? Dalang na po ang pabuli. Madalang Sabi na po dyan balon. Bakit madalang na? Alala na po itong sinabon. Matagal nang kinabot. 8 taong gulang lamang si Junel nang magsimula siyang magtrabaho. Bagamat nakakapagod ang pagkakabod, pilit na pinagsasabay ng bata ang pag-aaral at pagmimina. Nag-eskwela na po ako sa doon. Nag-ieskwela ka na. Pag Sabado-Linggo, Nagkakabid po ako. nagkakabod ka. Bakit mo ginagawa yun? Baon. Ang baon sa eskwela. Wala po. Magkano ang kinikita mo? Isang po, 50. Yun na yung pambaon mo sa school. Para sa... Hanggang Bernes po. Ba't hindi ka nalang humingi kay tatay ng pera? Pang ano po, konsumo po yung tinatrabaho ni tatay. Pang bili ng bigas.
Anong pinakamataas mong grade? 3 beses nang umulit ng grade 1 si Jonel. Ilang beses siyang bumagsak, hindi dahil mahina ang kanyang ulo, kung hindi dahil sa kanyang trabaho. Pag wala pong kakainin pag umaga, Ano gagawin mo? hindi po ako pumapasok. Oh, sa 2010 na pala to eh. Kaya naman nang makatapos siya ng grade 6 kamakailan, isa lang ang naisip ni Jonel. Sa wakas, makakaahon na rin siya sa putikan. Mahirap na po ang pagkakabod. Ubus na po ang lupa. Walang kasiguruhan kung may pagpapatuloy ni Jonel ang kanyang pag-aaral. Isa lang ang sigurado ngayon, kailangan niyang lumusong para sa pangarap na pag-ahon. Kinabahan ako nang lumusong sa lusak si Jonel. Sa liit ng kanyang katawan, kayanin-kaya niya ang putik sa ilalim? Pero makalipas ang ilang minuto, umahon din ang bata. Pagod na pagod. Gaano nga ba kahirap ang sumisid sa ganitong putik? Oh my God, ang lalim. Bihasa akong lumangoy at sumisid, kaya inisip kong kakayanin ko ito. Pero Oh my God, ang lalim. Dali po yan. Wala talaga? Wala talagang matatapakan? Meron po yan dyan kami. Wala akong naririnig. Oh God. Nakakapraning sa ilalim. Usually na-enjoy ko yung pagsisid. Pero this time, masyadong heavy, masyadong thick yung water na parang dumidikit sa balat mo and it's really pushing you down. Ang sikip-sikip ng feeling doon sa loob na parang claustrophobic yung dating mo doon eh. Kasi ang sikip-sikip nung tas wala kang nakikita, it's pitch black doon sa ilalim. Ini-imagine ko na lang ngayon, ako I stayed there only a few seconds, tapos hindi na maganda yung feeling ko, napapraning na ako, nagpapanik na ako in my head. Paano pa sila na half a day, 4 hours to 6 hours na nandun lang sa ilalim ng balon na yon? Akala ko tapos na ang araw namin. Nagsimula na kasing umulan. Pero kulang pa raw ang naiipong ginto, kaya tuloy ang pamilya Dasco sa trabaho. Para mas mapabilis ang paghuhukay sa balon, sabay na lumusong sina Mang Agapito at ang pangalawa niyang anak na si Jerry. Mas delikado ang ganitong estilo dahil kapag masyadong maraming tao sa ilalim, mas madaling gumuho ang pader.
Alas 4 na ng hapon nang umahon ang mag-ama. Isa-isa ng inipon ni Jimmy ang laman ng akawan. Matyaga kaming nag-abang at bumulong ng isang dasal. Sana may biyayang hatid ang araw na ito. Ayos! Maingat na pinagsama-sama ang ginto sa pabirik. Pagsasama-samahin na ngayon. Matapos ang ilan pang pagsasala, Wow! Ilan yan, Jim? Dalawang bahay lang. Dalawang bahay. Isang gramo lang yan. gapiso lamang ang laki ng gintong nakuha ng mag-anak. Ito ang katumbas ng isang araw na pagod at pawis sa putikan. Sana, kapalit nito'y hindi barya lamang. Hindi po. Blink, blink. Pinauna ko kayo. Low tide na nang makabalik kami sa bayan. Hindi na kinaya ng aming bangka, kaya kailangan maglakad ng mano-mano. Oh, God. Oh, my God. Lord. Makalipas ang isang oras, narating din namin ang tindahan ni Aling Diday, isa sa mga kilalang bumibili ng ginto sa Paracale. Ay, gandang gabi po. Magkano po ba ang ano dito? Ang bili dito? 20 ang babayad. Magkano po? 820 po. 820 ang isang Bahay. bahay. Ano po yun? Isang gram? Ay, Hindi. 2 gram. 2 gram. Ano yung nilalagay mo? Asin? Borax. Borax. Agad na niluto ni Jimmy ang ginto para matanggal ang asoge o mercury nito. Nang matapos, isang maliit na butil na lamang ng ginto ang nasa palad ni Jimmy. At nang timbangin ito, Dalawang bahay at 6 na palay. 1 gramo yan, saka 6 na palay. So, magkano po lahat? 1,886 pesos ang kabuang halaga ng nakuha ni na Jimmy. Akala ko ito na ang perang iuuwi nila. Pero nang mag-compute si Aling Diday, tila marami pa palang ibabawas sa kanilang kita. Ano po yung 138? Gasolina po na ginamit ng kumprito. Gasolina. Sa inyo rin bumili ng gasolina. Okay. So, aawas. Magkano lahat? 1,748. Ilan ba kayo maghahati-hati dyan? Ito lang po gawin. 7. Ikaw? Ito po kami. Pati po makina. Anong makina? Yung ang ginamit natin. Yung Ah, motor makina. hindi sa inyo yung makina. So, babayaran nyo rin yun. Isang parte din po yun. Isang parte rin siya. Kayo rin ang may-ari ng compressor. Hindi po yung anak ko. Sa huli, nakakuha lamang ng 1,495 pesos ang pamilya Dasco. Perang paghahati-hatian pa ng 6 na trabahador. Lumalabas na 249 pesos lamang ang makukuha ng bawat isa. Hindi na sinasama. Mas ano.
249 pesos, katumbas na isang buong araw sa putikan. Ang ginto para sa kanila, barya lang para sa marami sa atin. Mapapatanong ka tuloy, ginto pa nga bang maituturing ang kabuhayang ito? Bago natapos ang araw, binalikan ko ang pamilya Dasco sa kanilang kubo. Nakita ko si Jonel, hawak-hawak ang kanyang diploma. Kagagraduate lamang ni Jonel sa elementary kamakailan. Iyon na marahil ang pinakamasayang araw daw na kanyang naranasan. Kunyari may isa kang pangarap. Anong pinagdarasal mo? Kapag guys ko. Magtutuloy ka ba sa high school? Oo, ko po. Bakit? Wala pong pera. Ano nga ng pera? Wala pong pambili ng mga t-shirt. Nagulat ako sa sinambit ng bata. Araw-araw silang humahawak ng ginto, sumisisid sa gintong putikan, pero pambili ng damit at pambaon sa eskwelahan, hindi man lang mapunuan. Akala ng lahat nahuhukay ang ginto. Pero para sa mga tulad ni Jonel na araw-araw lumulusong sa putikan, ang piraso ng papel na ito ang tunay na yaman. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.